ng Children Division ang 26 anyos sa kasambahay na itago natin sa pangalang Violi sa Santa Mesa, Maynila kagabi. Takot at nagmamakaawa ang tubong Iloilo na iligtas siya sa kanyang umanong mapag-abusong amo. Mula sa gilid na nakakandadong gate ng bahay na kanyang pinapasukan, ipinakita niya ang kanyang mga sugat sa kamay, tiyan at likuran. Naipakuusap kay Violi ang isang kapitbahay na marunong mag-Ilonggo. Dito sinabi niya na tinutusok daw siya ng kutsilyo sa tiyan at grabeng sinasaktan. Sabi niya, minamaso daw siya, minamartilyo, kahit daw wala daw siya kasalanan. 2008 daw nang mamasukan si Violi sa kanyang amo. Mula raw noon, di na raw siya pinalabas ng bahay. Kamakailan lang, nagkaroon ng pagkakataon si Violi na makagawa ng sulat na kanyang hinulog sa bakod ng bahay. Nanay, nakasarado ako. Nakasaad daw sa sulat na humihingi ng saklolo ang kasambahay dahil di raw siya pinapakain, sinusweldohan at sinasaktan pa. Binigyan namin biscuit and water, tapos sabi niya gusto na daw niyang umuwi sa probinsya nila kaso natatakot siya. Halos madurog naman ang puso ni Violi nang makausap niya sa telepono ang kaanak sa tulong ng taga-barangay. Nanay, gusto ko rin mahuli, nanay. Gusto ko rin mahuli, nanay. Ano kanya? Doon na rin dumating ang kaanak ni Violi na nakabase sa Maynila na ngayon lang siya nakita simula 2008. Hindi alam ng magulang na kung saan na siya rito sa Maynila. Ngayon may nakapagsumbong lang daw. Ito nga dahil kay kapitana na to na nakakuha. Tumawag doon. Kaya nalaman namin. Nakatensyon naman ang dumating ang amo ni Violi na nakilalang si Cynthia Regis. Agad pinabuksan ng mga otoridad ang gate sa kanya. Dito lang nakalaya si Violi na halatang takot at nanginginig pa. Pagpasok ng police mobile, Maraming salamat. Gusto ko na pong umuwi. Gusto ko na pong makita ang pamilya ko, si tatay ko, si nanay ko. Hindi, posible. Hindi ka po babayan. Daroon ka mo. dinala sa ospital si Violi para ipamedical. Sa presinto, mas nakita mga sugat at tila umukit na sa balat ng babae. Kinuna ng pahayag sa MPD headquarters. Sinubukan naming kunin ang panig ng amo ni Violi pero ayaw nilang magsalita sa harap ng kamera. Nakausap daw ito ng pulis at itinanggi raw sa kanila ang paratang ni Violi. At dahil wala pa raw sapat na batas kaugnay sa mga karapatan ng kasambahay, limitado pa ang pwedeng ikaso sa sospek na amo. Possible case kung hindi maltreatment, pwede sa aming i-charge ng trafficking. Paalala ng pulisya sa mga kasambahay na magiging biktima ng pang-abuso, maglakas loob at magsubong kaagad sa otoridad. At para naman daw sa mga employer, sana raw ay tratuhin ng makatao at may respeto ang mga kasambahay. JP Soriano, Nakatutok, 24 Oras. Binasahan na ng sakdal ang alkalde ng San Marcelino, Zambales kaugnay sa umunoy panggagahasa sa isang menor de edad na babae. Tugon ng alkalde, hindi siya guilty. Nakatutok si Claire Delfin, eksklusibo. Nailap sa kamera si San Marcelino, Zambales Mayor Jose Rodriguez. Kasama niya ang anak at mga abogado nang magpunta sa Branch 72 ng Regional Trial Court sa Olongapo City kanina. Not guilty ang sagot ni Mayor nang formal na basahin sa kanya ang sakdal sa umano'y paglabag niya sa Republic Act 7610 o Anti-Child Abuse Law kaugnay ng pakikipagtalik niya umano sa 12 taong gulang na si Cherise noong Setyembre. Di dumating si Cherise sa korte. Sa January 26, nakatakda ang pre-trial. Pero nitong Disyembre, nagpiyansa na ang alkalde ng 180,000 pesos para sa kanyang pansamantalang paglaya habang dinidinig ang kasong ito. Nagsampa na rin siya ng motion for dismissal para naman sa kasong paglabag sa RA 9208 o Anti-Trafficking in Persons Act na isinampa rin sa kanya ni Cherise. Non-bailable ang kasong ito at life imprisonment ang kaakibat na parusa. Sa kabila nito, kampante ang kampo ni Cherise. We are positive doon sa kaso.
We hope the justice will prevail. Ayon sa CSWD, patuloy pa rin ang psychotherapy na binibigay kay Cherise sa pinagtataguan niyang safe house. Nag-aral na rin daw siyang muli at noong November 27 ay masayang ipinagdiriwang ang kanyang ika-13 taong kaarawan kasama ang mga mahal sa buhay. Target ng mga social worker, maibalik sa normal ang buhay ni Cherise bilang isang masayahing dalagita. Sa labas ng korte, nagsagawa naman ng maikling kilos protesta ang mga miyembro ng PREDA Foundation. Nauna na nilang hiniling sa DILG na ilagay sa preventive suspension si Mayor Rodriguez. Delikadesa na rin on the part ng mga akusado kung sila ay public official na bumaba muna sa pwesto. The whole attitude in society which says that gratuitous sex is with children, with women is just okay. We stand against that. Tumangging magbigay ng payag sa harap ng kamera si Rodriguez, maging ang kanyang mga abogado. Pero nais daw nilang magkaroon ng marathon hearing para matapos agad ang kaso. Nanindigan din silang walang basehan ang mga kasong isinampa laban sa alkalde. Samantala, nanatiling at large o nakakalaya ang co-accused na si Johnny Rodriguez alias Jody na umano'y nagbugaw ni Cherise kay Mayor. Mula rito sa Olongapo City, Claire Delfin, nakatutok 24 oras. Kumonti po ang bulaklak mula sa Baguio na ibinabagsak dun sa lugar na ang tawag ay Dangwa sa may Dimasalang sa may lungsod ng Manila. Pero ang presyo tumaas. Nakatutok doon live si Susan Enrique. Mike, matumal ang benta ng bulaklak dito sa Dangwa, Sampaloc, Manila ang bagsakan ng mga bulaklak. Pero sa kabila nito, nananatiling mataas ang presyo ng ilang bulaklak gaya ng rosas na karamihan ay nagmumula sa lungsod ng Baguio. Manaka-nakalang ang bumibili ng bulaklak sa Dangwa. Sanay na rito ang mga nagbebenta ng bulaklak. Pero ang nakapagtataka ay ang mataas pa rin presyo lalo na ang galing ng Baguio. Dapat daw ay bababa ang presyo ng bulaklak lalo ng rosas pagkatapos ng Disyembre. Pero hanggang ngayon, mula 150 hanggang 200 pesos ang bawat dosena ng rosas. Madalang daw kasi ang dating ng bulaklak. Marami. Kaunti lang po ang dating kasi sa lamig ng panahon, madalang po ang dumarating na bulaklak. Apektado raw ng malamig na panahon ang pag-ani ng bulaklak lalo ng rosas. Kaya bukod sa konti lang, hindi pa maganda ang kalidad na dumarating. Dapat malalaking buds malilit lang. Kung ano yung naging buds niyan, hindi na masyadong lalaki yan. Yan na yan. Yan na yan. Kung magpapatuloy ang lamig ng panahon hanggang Pebrero, baka daw lalong kumaunti ang dating nito sa Dangwa. Pag nagkataon, tuloy-tuloy ang mataas na presyo nito, lalo at hanggang sa araw ng mga puso. Kung ngayon 220 to 50, baka pagdating ng papuntang Valentine, yung mga February, pagtutong ng February, abot ng 350, 400 siyang bundle. Sa bago mag-Valentine ba, magmamahal yan? Opo, ma'am, mahal. Magkamahal? Opo. Kailan kinokontrol lang nila? Ang pagdating? Oo, rini-reserve po for February. Dahil sa mahirap daw magpatubo ng bulaklak, lalo ng rosas kapag sobrang lamig ng panahon, isa sa posible raw mangyari ay pigilin ng mga nagtatanim ng bulaklak ang maagang pag-harvest at hintayin na lang ang mas malaking demand sa Valentine's Day. 50% daw na binabagsak na bulaklak dito sa Dangwa ay nagmumula sa Baguio City at dahil medyo mabagal nga, ang ilan sa mga bulaklak na ibinebenta rito ay nanggagaling sa iba't ibang parte ng Pilipinas at ang iba ay galing pa sa labas ng bansa gaya ng China. Mike? Maraming salamat, Susan Enriquez. Chika Minute! Naging makulay ang isinagawang presko ng bagong telefantasyang Dwarfina. Bukod sa tambalang Heart Evangelista at Dennis Trillo, inaabangan din ang bagong ka-love team ng anak ni Robin Padilla na si Kylie. Ang chika mula kay Lars Santiago. Kinarirang press conference na idinaos ng GMA para sa bagong telefantasyang Dwarfina. Makulay ang stage na itinayo. Isa-isang tinawag ang mga artistang kasama sa programa. Ang mga nasa kaharian ng duwende tulad ni Pauline Luna, Jackie Lublanco, Jess Tony Alarcon, Vanessa Del Moral at Miko Aitona. Ang mga mortal naman ay sina Dennis Trillo, Iwa Moto, Janice de Belen, Chris Villanueva, Chanda Romero, ang bagong magka-love team na sina Kylie Padilla at Derek Monasterio at ang bidang si Heart Evangelista.
Maraming press people ang nagka-interes sa teen love team ni Kylie at Derek. Kitang-kita raw kasi ang chemistry sa dalawang teen stars. Ano kaya ang pakiramdam ni Kylie at Derek sa kanilang tambalan? Masaya po. Masaya. The first love team ko po to. Nagulat nga po ako nung siya po yung mga ka-love team ko. Sobrang saya ko po, promise. Noong una raw ay nagkakahiyaan pa si Kylie at Derek, lalo noong unang magkasama sila sa workshop para sa Dwarfina. Nung una po, di po kami nagpapansinan. Pero nung tumagal na po yung workshop, nakilala po namin ang isa't isa. So, Saya po kasi ako sa kanya. Hindi ko po alam kung anong tawag dun eh. Pero basta nahiya po ako sa kanya. Yun po, kasi hindi ko pa po siya kilala. Payag ba naman ang ama ni Kylie na si Robin Padilla na makipag-love team si Kylie? kung para po sa character, kailangan po, so gagawin po. Okay lang sa kanya. Dahil magka-love team, hindi pwedeng hindi mali si Kylie at Derek sa isa't isa. Kahit pareho silang nagsasabing wala munang ligawan dahil karirang gusto nilang unahin. Nag-warning naman si Kylie na hindi siya pwedeng ligawan ng kahit sinong lalaki sa set o sa labas ng bahay. At saka mas gusto ko rin po yan. Na puntahan po sa bahay. Kasi ano po yun, proof na gusto ka talaga. Hindi yung gusto lang, crush lang. Pag pinuntahan ka sa bahay, parang seryoso siya sa'yo. Maikli naman ang sagot ni Derek. Ano bang address mo? War Santiago, updated sa Showbiz Happening. Sa pagbabalik kay Chika Minute Heart Evangelista, pasado ba sa pamilya ng kanyang nobyong si Daniel Matsunaga? Mamaya na yan. Mike? Salamat, Tia. Mga kapuso, matapos po yung trahedya nung nakaraang araw ng linggo sa Batangas, nasangkot na naman sa aksidente yung kumpanya ng bus na Gasat Express kagabi. Bunsod niyan, ang buong prangkisa na po ng Gasat Express ang sinuspindi ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Nakatutok si Steve Dailisan. Di pa man naililibing ang 7 kataong nasawi sa aksidenteng kinasangkutan ng Gasat Express nung linggo, naka-hit and run naman ang isa nitong bus pasado alas 11 kagabi sa Commonwealth Avenue sa May Camaro Street. Ang biktimang nakilala sa pangalang Ronaldo Benoya isinugod sa Fairview General Hospital ng singer-actress na si Vina Morales. Sa eksklusibong panayam ng GMA News sa tagpagsalita ng Gasat Express, nilinaw nitong hindi nila tinakbuhan ang biktima. Agad-agad daw silang nagpadala ng tauhan sa ospital para sagutin ang gastos sa pagpapagamot. Inassist po yung mga sugat niya, lahat po ng gastos ay binayaran namin. And I think until now, nandoon pa sila kasi para i-sustain yung mga kakailanganing financial needs at saka kung ano pa po yung mga bagay na pwedeng itulong dun sa biktima. So, hindi po talaga hit and run. Pero napundi na raw ang LTFRB dahil tila ang management ang may problema kung kaya't paulit-ulit ang aksidenteng kinasasangkutan ng Gasat Express. Ngayong hapon, inihain na ang 30-day suspension order para sa 21 unit nito, kaya hindi na makakabiyahe ang kabuuang fleet ng bus company. Na-suspend na nga kung i-operate pa nila. Talagang there is contumacious defiance of our order. Pero that bus unit that was involved last night in the hit and run accident is not one of those we suspended. Umaapela naman ang Gasat Express. Kulang 100 driver, konduktor at empleyado raw kasi ang mawawalan ng trabaho. 100,000 kita rin daw ang mawawala. Sana po isalang-alang din naman po nila yung mga empleyado nitong company na ito na hindi dahil po dito sa mga iilang tao na ito ay marami po ang maapektuhan. Pero desidido ang LTFRB. Ang gusto ng ahensya, padaanin na sa training ng TESDA ang lahat ng mga papasok na driver ng bus. Panahon na raw kasi para mabigyan ng tamang training mula sa mga eksperto o mga driver, bunsod ng sunod-sunod na disgrasya. We will also coordinate with this private or this public bus operators para yung module nila, we can have it accredited or checked by TESDA or whichever training agency we will coordinate with para kung sakaling matrain dun sa module na yon, it's as good as being trained by TESDA. Wala naman daw tutol ang mga driver basta hindi sila ang gagasta. Gastos na naman yun. Dapat wala nang bayad yung pag gano'n. Sa lalong madaling panahon, ipatutupad ng LTFRB ang training sa lahat ng bus drivers at umaasa silang ito ang tutuldok sa mga malalagim na aksidente sa kalsada. Steve Dailisa, nakatutok, 24 oras. Susunod. 2 lalaki sa China tiniis ang nagyayelong lamig para sa world record. Bullfight sa Colombia, halos 50 nasuwag.
At mataas na opisyal ng New People's Army na aresto sa Lucena, Quezon. Tutukan lahat ng yan dito sa 24 Oras.